Good morning mga tol. Biyahe kami mga tol, papunta kami ng NCRPO Laguna. Magsukat na naman kami ng mga uniforme sa mga recruit na mga pulis. Kasi ang company namin mga tol, sumasali ito sa mga bidding. Bidding ng mga uniforme sa mga pulis. Sa awa ng Diyos, marami kaming napanalunan at pupunta kami ngayon sa Laguna, NCRPO para magsukat. More or less, 450 daw ka-recruit. And then, times 2 yata yung uniforme. So, bali 900 ang production doon. Bukod pa dito sa NCRPO mga tol, marami pa po mga province like Tagigaraw, panalo na naman sila doon. Yung mga magsusukat, pupunta doon siguro, mga next week. Sigurado, overload na naman ang trabaho nito sa company. Mas maganda yung overload kaysa wala kaming ginagawa o kulang ang ginagawa. Sundan lang ang video mga tol kasi magro-road trip tayo. Then hinihintay na lang natin yung isa naming kasama na nasa loob pa. Thanks for watching mga tol. Ito na yung mga kasama namin mga tol. Inaantay na lang namin yung isa. Kaway. Hi, hello. Welcome to my vlog. Welcome. Inaantay lang namin yung isa mga tol. Nasa loob pa. Di pa pinakawalan ng asawa niya. Joke. Sundan lang video mga tol kasi magro-road trip tayo. Papuntang NCRPO. Bye! Hello. Good morning mga tol. Mga ka-YouTube, mga ka-Laris. Biyahe kami na mga tol, tulad ng sinabi ko kanina sa entrada. Papunta kami ng Bikutan, NCRPO, para magsukat ng mga uniforme sa mga recruit na pulis. Correction lang mga tol, mali yung nasabi ko pala doon sa intro ko na NCRPO Laguna. Mali. Pag NCRPO pala, sa Bikutan lang siya. Pag Laguna, Fruit Tree pala yun. Kaya papunta kami niya ng Bikutan mga tol para magsukat ng uniforme sa mga pulis na mga recruit na magiging pulis din after ng kanilang schooling. Marami doon mga tol, 500 plus pala ang aming nasukatan times 2. Kaya ang production doon 1,000 plus. Wow. Goa mga tol. Alam niyo yung uniforming Goa, yung blue na pantalon na may piping sa gilid na may light blue, at yung kanilang upper ay yung blue na may mga stripe na maliliit. Yan po yung PNP Goa. Dalawang klase yun, C and D. Yung Goa C, yan po yung merong embroidered ang kanilang badge at saka name doon. Diyan na kami mga tol, Bikutan na po yan. Pakaanan po kami dahil maghahanap pa kami ng aming almusal. As usual, Jollibee pa rin ang aming madaling bilihan. Dalawang beef tapa. Especially Tim Kayap, she's having herself a season, and really after they lost Okay din. UST, she's just Tapos, leveled up, and you can see the determination isang and how bad she corned beef. is every win.
Yung ano niya, choco. Rookie Finals MVP. Choco. In her first season. Kaya nga. Huwag mo muna guguluhin yung ano tol. He also had some experience Tapos dalawang extra rice. in the offseason. Ay, tatluhin mo na. Tatluhin mo na extra rice. Especially in one-on-one situations. Kasi akin pala. Right now, things Okay na. a little bit out of hand for Uri LaSalle. It's a 9-point cushion for NU. They have the basketball with 3 minutes remaining here in the second quarter. Villanueva, the strong move on the inside. Off the pass and in. And this is the largest lead of the day for the Lady Bulldogs. Okay. Bayad tol. And earlier, NU will capitalize Bayad. on the Long distance yung order dito ba? Yung order natin. Long distance. Hindi, wag ka. Tingnan mo na naman yung nakasunod na. Ligawas mo. Kunyari na lang utak ka dali day. Singgit pa man yun yung mga driver. Ay. Kaya ikaw mo siya, gagwapo ang driver. Ito donut. Work na lang kayo, sir. Okay. Yeah. Tol, may pang scatter pa tayo tol. Yan ang mga tol, no? Nakabili na kami ng aming pang-almusal diyan sa Jollibee. Puro kami Bisaya diyan mga tol. Masaya ang kwentuhan diyan sa loob, kaso lang may music yung band. Kaya tinanggalan ko siya ng audio dahil siguradong copyright tayo pag hindi natin tinanggal ang audio. Papalapit na tayo dyan mga tol sa may Bikutan. Yan na po yung gate ng NCRPO Bikutan. At hanggang dyan, naka-off na yung video natin papasok dahil alam mo na ang PNP, madalas pinagbabawal yung mga video sa loob dahil ayaw po nilang ma-expose ang kanilang kampo sa mga kalaban. May mga kalaban na makakita sa video at ma-estudyohan ang kanilang kampo. Kaya panakaw na lang yung video natin dyan sa loob ng site. Dyan na tayo mga tol. At ayan na. Andito na kami sa site mga tol. Bikutan pala to, hindi pala Laguna. Yung intro ko kanina. Laguna. Fruit tree pala yung Laguna. Pag NCRPO Bikutan. Nasa likod namin mga tol, nakapila na yung mga recruit na yan. Yan o. Yan yung susukatan natin mamaya. As of now mga tol, kain muna kami. Yung isa namin tropa nasa loob ng van lang. Kain muna mga tol. Kain. Diyan na kami sa loob ng gym mga tol. Buti na lang, diyan kami sa loob ng gym nagsusukat. Aircon po siya. Ganda ng kanilang accommodation dyan. At saka hindi maalikabok. Nagsasalita sana ako dyan sa mga kaganapan sa loob. Kaso lang, mayroong Christmas sounds sa loob. Kaya tinanggalan ko na rin ng audio para makaiwas tayo sa CPR sa ating video para hindi masayang ang ating effort sa pagbablog. At the same time, panakaw lang yung ating video mga tol. Hindi po siya galaw-galaw sa mga gilid-gilid, kanto-kanto kasi pinagbabawal po. Dahil ayaw po talaga ng PNP ma-expose ang kanilang kampo. Yang gym pala mga tol, dyan mismo binurol dati yung mga
sundalong namatay, yung SAP 44 na namatay doon sa Mama Sapano. Diyan mismo yung gym na yan. Diyan nakaburo lahat. Hindi ko na alam kung anong taon yun. Kaya memorable sa kanila yung gym na yan dahil maraming mga bangkay na nakaburol dyan dati. So sukat tayo mga tol, uniforme, yung kanyang length, shoulder, shoulder, yung length ng sleeve din sa braso, gaano kalaki, yung sa kanyang breast mga tol. Yan, mga babae po yan, kaya medyo ingat po tayo na hindi po natin masagi ang kanilang mga masisilang part kasi baka mamaya sabihin nila na nadya tayo, wala tayong respeto. Kaya kailangan mag-ingat na hindi natin masagi yung kanilang mga masisilang bahagi. Sukat lang, trabaho lang. Si Sir Matol, yung isang pulis na yan, nagkwentuhan kami dyan. Ang kwento niya sa akin, nakita kasi niya yung mga nagsusukat doon ng FPSU sa gilid. Sabi niya, atat na mga to magsuot ng uniforme. Tawanan kaming dalawa. Ganda ng kwentuhan namin dyan. Pero sabi niya, ay, naka-video ka pala. Yun, tumabi. Diyan naman na part dyan mga tol, ayan nagsusukat sila ng FPSU, yung Branco Mouplats dati, ngayon FPSU ang tawag. Hindi po siya kasama namin sa grupo, ibang company po sila. Sila po yung breadwinner ng FPSU uniform. Ang ginagawa naman nila, di na sinusukatan, RTW na po yung kanilang estilo. Magandang estilo nila, di na sila napapagod sa pagsusukat kasi yung FPSU kailangan dyan medyo maluwag at saka hindi naman masyadong fitting, kaya pwede siyang RTW. Sa amin naman yung production namin dyan sa FPSU RTW din, yung mga masisilan pwede rin silang nagpapasukat talaga. After namin pasukat dyan mga tol, manginasal muna, kakain muna. Pag sa pagsukat mga tol, kain muna kami dito manginasal para matabaw. Tum na.